Um, Ilang araw na po yan matapos ang pangyayari na yon, nagsasagutan ang kampo ng PNP, ang kampo ng gobyerno, at ang kampo ng nila Kibuloy, suportado ng kampo ng mga Duterte. Ang sinasabi ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ, ang kampo nila Kibuloy at ang kampo ng Duterte na sinusuportahan ng mga DDS ay ano daw, nilabag daw ang human rights, ang Bill of Rights, overkill daw, gumamit daw ng excessive force at kakasuhan daw nila ang mga pulis at mga autoridad na nasangkot sa nasabing sobrang paggamit ng pwersa, lampas na daw sa batas. O, yan yung sinasabi ng mga kampo nila Kibuloy at Duterte. Sa isang banda naman, ang sinasabi naman ng PNP at ng DILG, si Secretary Abalos mismo ng DILG, ay nagtanggol, nagdepensa na tama lang ang kanilang ginawa. Sa katunayan, hindi sila nag-abuso. Sa katunayan, ang pinasunod nila, maximum tolerance. Ngayon, mga kabunyog, ano ang masasabi natin dito? Ako, ang nakikita ko dito, mga kabunyog, mga kababayan, ewan ko kung mag-agree kayo, pero sa tingin ko, mag-agree kayo. Ang mahirap dito yung susunod. Mas magiging matindi ang susunod. Alin ang mas magiging matindi? Unang-una sa parte ng kampo ni Kibuloy, sa parte ni Kibuloy, ng kampo ni Duterte at ng mga Kingdom of Jesus Christ na yan, mas paghahandaan nila ang susunod. Mas paghahandaan nila ang susunod. Ibig sabihin, nakita na nila ang ginawa nung nakaraang araw, nakita rin nila na nahirapan ang pulis, nahirapan ang mga autoridad, ang SAP at saka ang CIDG dahil sa pagharap ng mga supporters ni Kibuloy. Kaya ang gagawin nila sa susunod, mas lalakihan nila, sigurado yan. Mas lalakihan nila, mas dadamihan nila ang tao. At mas magiging ano sila, mas haharapin, kung dati ng kanyon lang, ng bumba sila ng tubig o ng saboy ng tubig. Ang sabi, nagsaboy lang naman daw sila, hindi naman daw ng bumba ng tubig. Sinabuyan daw nila ng tubig. At hinarap ng mga, kumbaga ang ginamit nila ng kampo ni Kibuloy, ginamit yung mga miyembro ng kanyang sekta ng relihiyon. Yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ nila, ginamit na panangga, ginamit na panalag. Lumalabas, base sa mga reliable na sources, na nandun talaga si Kibuloy. Kaya lang, dahil dun sa ginawa ng kanyang mga miyembro, naabala ang PNP, nakatakas si Kibuloy, nakamaniubra ito. Kaya hindi siya nahuli, pati na yung ibang mga co-accused. So, ang nakita dito ng kampo ni Kibuloy, malaki talaga ang importansya at tulong kapag yung kanilang mga supporters ay gumalaw at ito yung mga haharap sa mga autoridad. So sa susunod, ganun ang gagawin nila sigurado. Mas lalakihan pa nila yan. Sa katunayan, may nakapagsabi nga na bakit ganun karami kaagad yung taong sumalubong sa mga pulis at talagang naghanda sila. Ang una, may nagsasabi may huda sa PNP at sa SAP at sa CIDG. Alam na darating ang kaya kumbaga may nakahanda na kaagad ng mga tao talaga. Pangalawa, mayroon daw nagdagdag daw talaga ng mga taos. Kung nagdagdag ng pwersa ang PNP ng 2 batalyon galing sa Manila o sa national headquarters ng PNP sa Camp Crame, kung nagdagdag ng batalyon doon ng PNP, nagdagdag rin ng pwersa ang Kingdom of Jesus Christ doon sa Glory Mountain at doon sa Kingdom at saka doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit? Ina-anticipate nga nila na posibleng lusubin ang kanilang compound. Kaya nagdagdag daw galing sa iba't ibang mga lugar, yung mga volunteers, followers talaga, panatiko ni Kibuloy, dinala doon. Kaya ganun kabilis yung kanilang reaksyon nang sinalakay sila ng PNP at CIDG para iserve nga yung warrants of arrest. So ang gagawin nila dyan sa susunod, tiningnan nila na yung ginawa nilang pagharang ay nakaabala sa mga autoridad, gagawin uli nila yan sa sunod. Ito, mas magiging yan, mas magiging sigurado, mas magiging palaban itong mga tao ni Kibuloy at mas marami yan. Yan ang nakikita nating posibleng senaryo niya. Sa isang banda rin, ang PNP rin, nakita rin nila yung kanilang kahinaan. Ang kahinaan nila doon, nasubrahan sila ng maximum tolerance eh. Nasubrahan sila ng maximum tolerance. Ang problema diyan kung sa susunod, dahil nga nakita nilang nasubrahan yung kanilang maximum tolerance, kung sa susunod ay gumamit na sila ng medyo pwersa. At ngayon, kapag nagharap yan, kapag gumamit na ang PNP ng mas medyo pwersa, kasi malambot sila nung una, nakita nilang hindi effective yung pagiging malambot nila.
at mas gagamit sila ng puwersa sa hinaharap at ito namang, mga tao ni Kibuloy ay mas magiging palaban din, ay mahirap 'yan. Magsasalubong yang dalawang puwersa na 'yan. Kaya ang sinasabi natin dito sa ating topic ngayon, mas magiging matindi ang susunod. Ano sa tingin niyo? Ha? Papaigtingin siyempre, papatindihin ng kampo ni Kibuloy yung pagharang, yung ang PNP naman, hindi hindi na rin 'yan gano'n kalambot nung katulad nung una na maximum tolerance. Siyempre naaano na rin sila, na nakakantyawan na rin sila diyan na parang walang nangyayari sa kanilang ginagawa, hindi naman naaresto si Kibuloy. Ay kaya lang maaaresto lang nila si Kibuloy kung talagang gagamitan na nila ito ng, puwersa. Eh, hindi naman bawal gumamit ng puwersa, allowed 'yan, allowed 'yan. Ang use of force is justified sa pag-aresto, justified 'yan. Basta't, yung paggamit mo ng force ay tama, reasonable, justified, ha?